Okay guys, sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano paggamit nitong Nice Power SPS 3010C na model. No? So ito yung power supply na merong battery charging features. Pero para dito sa video ito, ituturo ko lang sa inyo is kung paano natin gamitin, no? I-set yung ating proper voltage and ampere using this power supply. So let's start. So i-on na muna natin yung ating power supply. So pag on natin is wala tayong makikitang anything na naka ilaw dito sa tatlong to. So OCP is for overcurrent protection. So pang check lang siya ng internal ng ating power supply. So pag naka green siya, ibig sabihin okay yung ating power supply. So pag nagbi-blink or something, warning siya na there's something wrong on this power supply. Okay, and then let's start, no. So paano ba natin i-set yung voltage and current for this power supply? So makikita nyo, meron tayong apat na knob dito. Merong V coarse dito sa right, V fine, A coarse, A fine. So A stands for current and B stands for voltage. So, ito yung knob na gagamitin natin para iset yung ating proper value ng voltage and current. So, let's start by setting the voltage. So, paano ba iset? So, pag itong V course ang ginamit natin, itong upper right, ang gagalawin yung value is yung ating whole number dito sa voltage. So, V, voltage. So, yan siya. Pwedeng ganyan, guys. Pwedeng i-turn nyo siya up to, sagad nito guys, up to 31 volts, no? So 1 volt to 31 volts ang value. Pero kung medyo tinatamad tayo, hindi na, pwede naman yung tumalon tayo ng value. Halimbawa, gusto mo nasa nasa 22 ka na, gusto mo gawin siyang 12. Pwedeng ilipat mo yung pagmo-modify ng value dun sa kabilang side, no? So pwedeng i-push mo tong knob na to and lilipat siya dun sa side, sa kabilang value para i-modify. So gawin nating 1, yan 12, no? Then for the voltage fine, guys, yun sa baba, B fine, ito naman yung pag-control ng decimal value dito ng voltage. So pag clinic ko yan, ayan o. So, pwede mo i-modify yung value ng decimal. So, itong nasa gawing right, left, no? Decimal place sa gawing left. Yun yung modify niya. Ayan, pwede rin sa kabila. So, halimbawa, 12.1, yan. Yan. Or pwedeng i-turn mo lang siya, then mag-a-add lang yung value niya dun sa decimal. So, papalo din yung kabilang decimal value. O kung gusto nating i-flat siya, halimbawa 12.0, so iset mo na to ng 0, then press mo rin tong knob na to para lumipat siya sa kabila, and iset mo rin ng 0 yan. Then okay na siya. So okay lang na mag-blink siya. So kung na-set mo na siya. So sa ampere naman or sa current, yung pangalawa is almost same yung function ng ating A coarse and A fine. So, dito lang sa A coarse natin is whole number and the first decimal place, no? Yung katabi ng point. So, pag tinurn mo to, ang una magta-turn yung pinakamalapit na number sa decimal point. Yan. So, kung gusto mo siyang i-switch, pwede rin. So, gusto mong baguhin dito naman, no? So, pwede naman yan, guys. Ipupush mo rin din yung knob, no? Para mag-switch siya sa kabila. So, maximum current value pala para dito sa unit na to is 10.10 ampere. Yan yung maximum value ng current na pwede mong iset. Sa voltage is 31 volts. Okay? So, gusto ko ngayon, isiset natin siya sa
1.2 actually yung ampere. So, punta muna tayo dito sa A-fine, no? Or yung current fine tuning. So, papatak na dito siya, guys. So, dali set muna natin to. Set muna natin to. So, pag dito mo sinet yun, guys, ayan. Ito namang decimal value dito sa right side yung mababago natin. Yeah. You have to turn it. So, ganun din. Pinindot ko yung point, nag-switch siya, no? Switch. So, turn mo na lang ng 0. Turn na lang natin ng 0 to. Yan. So, 0, 0. Then, ang kailangan kasi ng ating 12 volts fan is 1.2 ampere para mag-work. So, kailangan kong iset to ng 2. So, I have to switch it to, turn this knob to 2. So, 12 volts, 1.2. Ito na yung gagawin nating settings ng ating power output. So, para ma-try na natin, so we have to connect yung ating alligator. Ito pala, yung ating wire na nakakonect sa ating power supply is, yung positive negative is nakakonect sila ng banana plug. Then, yung kabilang dulo niya is alligator clip. No? So, positive and ganun din sa negative. So, para gumana na siya, matest na natin. So, ito yung clip ng pan natin, i-clip natin doon sa positive ng power supply, and ito naman is para sa negative ng power supply. And then, hindi pa siya mag-output kagad, guys. So, you have to press the output button para mag-output siya. So, sa ngayon, naka-open na yung ano natin, yung 12 volts fan sa likod. So, supposedly, kapag tinurn natin yung output button dito, mag-on na yung sa likod. So, pag output, open na siya, guys. Ayan. So, hindi pala, itong 12 volts fan na to pala is hindi pala talagang 12 volts yung kinukuha niyang voltage, no? Kundi around some 11 volts lang. So, yun na napansin ko. Pero sagad, no? Yung ampere natin. And then pala, yun. Pagka nag-output na siya, guys, makikita nyo yung watts consumption natin ng ating appliance na nakakabit, na sinusuplayan ng power.